And what's up guys? Once again, welcome back sa ating channel, Chloe TV. Maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Panibagong araw at panibagong reaction video na naman po tayo ngayon. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nakagawa ng reaction video itong si Kalingap Edo and sa EDSI. No? So ngayon, meron tayong reaction video pero hindi about sa EDSI, kundi about po dito sa beneficiary ni Kalingap Edo na si Arjen. Kasi parang na-miss ko si Arjen at si Kalingap Edo ngayon, kaya bibigyan natin ng reaction. At syempre, para i-promote na rin po ang pagcha-charity ni Kalingap Edo. So, alam kong marami ng mga supporters si Kalingap Edo, pero baka isa sa inyo dito ang hindi pa nakapag-subscribe sa kanya, or baka hindi nyo pa na marathon ang kanyang mga upload. So, in-encourage ko po kayo na suportahan natin ang mga upload ni Kalingap Edo. Kaya naman ngayon, samahan niyo po ako, bibigyan po natin ng reaction itong pagbisita niya muli kay Arjen. Kasi yun na nga, nagka-problema na naman si Arjen sa kanyang pag-aaral. Pero bago tayo magpatuloy, baka bago pa lang po kayo sa ating munting channel or baka napadaan lang kayo, hindi pa kayo nakapag-subscribe. So please don't forget to click the subscribe button. Isama niyo na rin po notification bell para every time mag-upload po tayo, updated po kayo. At higit sa lahat, huwag kalimutan, palagi nating suportahan ang pinakaama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. So nandyan din po ang ating K-Boys, Kalingap Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na handang tumulong sa ating mga kababayang mahihirap. So wag na nating patagalin pa, panoorin mo natin itong clip video na to para maintindihan natin ang nilalaman sa ating reaction video at saka natin ipagpatuloy ang ating opinion about dito kay Arjen. Panoorin mo na natin ito. Ang tagal natin hindi hindi magkakita, medyo seryoso itong usapan na eh. Ito kaya ako nagano dito, seryoso itong naging vlog ka ngayon kasi ito po si RJ, medyo nag-worry ako kasi aalala lang para sa kanya. Kasi ito siya nag-chat sa akin itong kahapon ba isang araw. Yung isang araw na sinabi mo na hindi ka parang ang gusto mong isabihin ko sa chat na parang napapahinto ka na sa pag-aaral. Naman. Kasi mag-iba talaga yung mga bayarin, yung parang gusto mo na lang magtrabaho susunod na taon. Naisip ko na parang si Arjen parang natatarantay ito na naman si Arjen na naisip ko lang yung chat ka na parang gano'n ulit. Parang bumalik ka na naman ulit sa dati. Pero naiintindihan ko naman kasi minsan. Baka ikaw napapaisip ka minsan siguro, na parang siguro baka bihira ako ulit minsan. Matatakot ka na doon lang ang pinaka-source ng support. Minsan. Parang gano'n ba nangyayari? Kasi po wala nang dito nang nakikita ka. Kasi wala. Parang medyo na-teary-eyed ka. Parang ramdam ko sa mo, medyo natataranta ka. Kanina ka pa na dyan. Parang hindi ito mapakaliw. Gano'n nakatagal mo na parang nag-isip na Mga 1 month na din po kasi. Di ba ma-exam mo naman po ko na. Ganito ako na-stress kasi na ang dami pa nakutang sa iyo. naiintindihan ko. Kasi hindi naman ako makapag-dire-direct yung maka-bisita sa iyo, yun nga. Minsan, talaga, yung minsan ko talaga, binabadit ko din yung ko eh. Kaya naiintindihan ko minsan medyo baka nagtatampot ka sa ato na parang, baka dahil din yung hindi ko masyado mabisita at masuporta para naman pag-aaral. Kung gano'n man, ako naiintindihan ko din naman may konting sample. Siyempre, sa akin medyo may konting hirap din kasi ang dami nila eh. Hindi lang isa. Kaya, minsan sila Pinay, sila Early, chat. Kaya may bayarin or may
Kasi po, Yun nga eh, kasi Arjen talaga yun ang, doon ako nabigot niya, hindi talaga siya nasabi. Saka medyo na ano ako talaga, si Arjen ba okay lang, minsan nakapais pa ako ng ganyan kung ano, parang may minsan hindi nagsasalita kahit konti. Kaya, iniisip ko lang minsan na, ay, baka okay lang. Kaso nung nag-ano ka talaga kahapon, na, natakot na ako nun, na naka-ininga. Saka nung nakaraan din talaga, tuwa rin ng schedule, hindi ako makabalik talaga kasi nagkakakonflict tayo ng araw eh. Dapat pa sana ako mapunta. Sinabi mo kung paano, kung magpapatuloy pa yun, o at magpapaano. So, ma-stop eh. Kasi hirap ng galat salita eh. Gusto ko ano eh. Ikaw rin gusto mag-ano kung hindi ka mag-ano. Kung nahihirapan ka talaga mag-ano, no? Sa tuition fee lang ano. Kaya ano kita, kung matatakot ko dahil ano, yun nga. Pwede kita nga lang, halimbawa, lipat na lang tayo. Kahit, kahit medyo simple ano, course. Para kaya, kung medyo kaya-kayanin ko pa. Kasi kung minsan talaga, iba talaga yung ano eh, yung gastos ng course mo din eh. Kaya, kasi minsan na ano rin ako eh, kasi si Arjen po ano, hindi naman sa pag-ano. Wala po talaga halos minsan na-sponsor kay Arjen. Yun din talaga yung sabi ko sa inyo. So, yun ang medyo nakakaano talaga, no? Sa lahat ng tinutulungan ko po, medyo kahit malakas po ang views niya, hindi po ganun kalaki yung tulungan na ano sa kanya. Hindi balance yung ano eh, matakas nga po may views, pero yung mga taong sumusuporta at nagpapadala, dahil pa nung maliit na views yung ano yung ano sa kanya eh. Kaya minsan napapansin, naaawa ako. Kaya minsan, pag nabigay ako sa'yo, nilalakihan ko na minsan kasi alam kung kailangan mo yun eh. Kaya nga po sabi ko po sa inyo, na dahil nga po wala na natin po sa akin nagaan, tapos halos lahat na lang po ikaw yung nag-kaan ng pera. Siyempre, mali ang naging sa akin kasi diba? Naiintindihan ko na mahirap din talaga mag-ano eh. Umasa lang sa tulong eh. Kaya, Nag-check ako sa inyo kasi hindi ko nagpaalam yung nalagin. Biglang expect na po talaga sa amin. Hindi po sa pag-aaral. Pero siyempre po, kung paano makukuha yung ano, kung paano kami papatuloy pag nagkano pa tulad. Diretso pa rin ganitong klase yung ano, yung ano. nagtataas yung balance ko sa maging kung ako hindi ako nakakapag-balance. Hindi ko naman binili ko yung mga libro. Dahil sa libro ko lang yung pagpapilin ng dalawa. Ngayon din po sila ate yung tanong ko. Sila na yung magbibili ng tanong. So yun na nga po guys, no? Narinig po natin na nalungkot po si Arjen sa nangyari, and sabi nga niya parang hindi na siya makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nakakaawa din naman po si Arjen kasi parang sobrang hirap din po ng kanyang pamilya, and yung inaasahan lang niya is yung tulong ni Kalingap Edo, which is hindi naman talaga siya parating mabablog or parating mapuntahan ni Kalingap Edo kasi marami din pong mga beneficiary si Kalingap Edo. Kaya yun, para sa akin, maling desisyon talaga yung nagawa ni Arjen na mag-nurse or kumuha ng nursing kasi sobrang napakagastos po talaga ng nursing. Books pa lang yan, nako, 1,000 po yung mga libro niyan. Kaya pag nursing kasi yung kukunin mo, kailangan talagang may taong makapagsuporta from the start hanggang sa dulo. Kasi sobrang magastos ang nursing, ang dami pang mga dapat bibilhin. So yun, para sa akin, maling desisyon po yung gusto niya na magiging nurse. Pero yun, choice naman po niya, wala naman tayong magagawa. Si Kalingap Edo, tinutulungan naman niya si Arjen, pero hindi talaga sapat yung tulong niya. Diba? Hindi rin naman ganun kalaki yung kita ni Kalingap Edo na talagang matutustusan niya lahat ng pangangailangan ni Arjen. Sa pamilya naman ni Arjen, sobrang hirap din po ng kalagayan nila. Yung papa niya is isang mangingisda lamang. So para sa akin, buti sana hindi na lang siya nag-nursing. So kumuha na lang siya ng ibang kurso like education. Di ba si Carla, nag-nurse din po yan pero hindi niya kaya talaga kaya lumipat siya ng education. So yun, kung hindi na niya talaga kaya, wag na lang pilitin. Kasi sabi nga niya dito, nagka-utang-utang na po siya sa kanyang pag-aaral. Kaya mas mabuti kung alam mong wala na talagang makakatulong sa'yo, hinto na lang muna. So sa ngayon, maghahanap muna siya ng mga trabaho para makapag-ipon
para by next year, so hindi na siya masyadong mahihirapan, and we know naman na nandyan pa rin po si Kalingap Edo na handang tumulong sa kanya. Para sa akin din, no, mas mabuti talaga na mag-shift na lang siya ng ibang kurso kasi yun, sobrang mahal po talaga ng nursing. Yung iba nga na may suportado ng kanilang pamilya, may kaya yung pamilya nila, nahihirapan pa nga sila. So how much more pa kaya dito kay Arjen na tinutulungan lang din po siya. Tapos yung pamilya niya, wala pang masyadong stable na income. So mahirap din po talaga. Mahirap talaga yung nursing. Pero nakikita naman natin kay RJ na sobrang porsigido niya na makapagtapos ng pag-aaral. Pero siguro hindi para sa kanya talaga yung nursing. So mag-shift na lang siya ng ibang kurso. So pwede rin naman siyang mag-working student. No? Kung gugustuhin talaga niya, maraming paraan na pwede niyang gawin para makapagtapos siya ng pag-aaral. Minsan talaga nagkakamali tayo ng ating desisyon, pero ang importante, natuto tayo doon sa ating pagkakamali. Kaya wag na po nating uulitin yung pagkakamali na yon para tuloy-tuloy na ang ating buhay. So para kay Arjen, wag sana siyang panghinaan ng loob kasi yung mga problema na darating sa atin, may solusyon para dyan. Kaya, go lang. No? Fight lang. Ganyan talaga ang buhay. Hanggang dito na lang muna ang ating reaction video. Bago natin tapusin, huwag kalimutan mag-like and share. And of course, mag-subscribe na rin po kayo guys. So, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.